Magandang gabi. Ito na naman po si Marsolo. Siyempre, pagbabalik ni Marsolo, pasensya na po kayo kung ngayon lang po tayo ulit nagagawa ng video na katulad nito. So ito, maraming iiyak po dito sa ibabalita kong ito. Iiyak, maraming madidismaya sa mapapanood nila. Ipapakita natin ano. Ito, ibabalita ko na. Hindi lang sa panunood, ibabalita ko na. Pangulong Duterte ay makakauwi na. Wow, napakagandang balita po niya mga kababayan, mga kaibigan, no? At siyempre maraming iyak yung Pinklawan, Dilawan, mga anti-Duterte. So, asan ang pagod nyo? Alam nyo kasi, tanggapin nyo na kasi talaga ang mga Duterte is napaka malakas talaga pagdating dito sa ating Pilipinas, no? Sa bansang Pilipinas dahil majority naman ng Pilipino is talagang Duterte. Kaya kayo, halina kayo, dito na kayo sa mga Duterte para naman nang sa ganun umasenso at maging maayos ulit ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas, no? Dahil sa pamamaraan at sa pamumuno ni Pangulong Duterte doon lang tayo nakaranas ng katahimikan, walang pandaraya, walang kurakot. So, eto nga po si Diskaya, itinanong bakit 2016 pa pala nagsimula ang kurakutan, bakit hindi kayo nangurakot sa panahon ni Duterte? Kasi nung panahon daw ni Duterte is wala daw huminging mga buhaya. So ito, wag po natin yan tawag nito. Wag po natin yung topic na yan. Ang topic natin is makakauwi na po si Duterte. Ayan po mga kababayan, mga kaibigan, no? Ito po yung napakagandang balita para sa mga pro Duterte. Nagmamahal kay Pangulong Duterte. Yan po, makakauwi na po. So ito, panoorin po natin, no, bago tayo talakayin dito, no. So ito. So yan. Ito ang nakakagulat na balita Oh, na gulat na gulat na malaman naman ng yung mga taong bayan DDS. na trending ngayon sa mundo ng Tsaka social yung mga media anti-Duterte at tsaka mga ayaw pro ipalabas ng mga bias Pinklawan, media sa Dilawan. publiko. Sadyang ang lahat Para sa talaga kanila kasi ay napakasamang may balita hangganan to at kahit Pero kailan, tanggapin nyo na. hindi talaga mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Kaya Mukhang nga. makakamit na di umano ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang hustisya matapos ang ilang buwan na paghihintay at malawakang prayer rally all over the world. Taong bayan, lalong-lalo na ang mga solidong taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay ito na ang pinakamalaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan na siyang ikakagulat ng mga kumakalaban sa mga Duterte at sa mga loyalistang magpasa hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Ano kaya ang magandang balita na ito, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag ka Pangulong Duterte uuwi na po, mga kaibigan, mga kababayan, no? Para mas maging updated ka pa lalo sa alam nyo kasi, tigilan nyo na kasi ang mga Duterte. Dahil sa Duterte, nauubos ang pera ng bayan kasi hindi natin napapansin na may ginagawa na palang administrasyon na limasin ang ating mga kaban ng bayan habang sila ay focus, yung ibang ahensya ay focus sa pabagsakin ng mga Duterte, yung iba naman focus sa pangungulimbat upang pabagsakin ng Pilipinas. So, eto na po ang pagkakataon natin, suportahan na po natin ang pagbabalik ng Pangulong Duterte dahil simulan na po ito ng kagandahang buhay, aasenso na po ang Pilipinas, patas na pamumuno at tahimik na buhay. Ligtas, kumbaga. Okay? Lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ilang buwan na nga ang nakakalipas matapos dalhin ng dating Pangulo sa The Hague, Netherlands, na kung saan marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga DDS supporter, ang naghihintay ng magandang balita at kung ano na ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Kaya naman, narito ang malaking magandang balita. Kampo ng Depensa, Philippine Government, walang tutol sa kondisyon ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinagbigay alam ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na wala silang pagtutol. Gayon din ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga kondisyong inilatag
ng nabanggit na korte kaugnay ng inihaing interim release sa dating Pangulo. Ayon raw sa ibinigay na dokumento sa Pretrial Chamber 1 sa ICC ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman noong Biyernes, September 26, 2025, makikitang sinabi nila maaring maging posible ang interim release niya dahil hindi umano tinutulan ng gobyerno ng Pilipinas. This agreement is proffered by Yan ang counsel malaking who was yung, formally instructed yan ang by malaking, Mr. Duterte tama to do na all ginawa ng possible to Pilipinas. ensure his interim release in the full understanding that will apply to any conditions for interim release. A possibility now contemplated without any objection by the government of the Republic of the Philippines, which surrendered Mr. Duterte to the International Criminal Court na kasaad sa dokumento. Unquote. At dahil sa balitang ito, marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga DDS supporter, ang labis na nagbunyi dahil Bring sa him nanaraw home! ito sa mga Bring siyanes him ng home! paglabas Yan. ng dating Bring Pangulo him ng home! Pilipinas sa ICC Detention Facility. Guys, kapapasok lang po na balita. Yan, Pangulong Duterte o Nice. former President Rodrigo Roa Duterte po ay makakalabas na. Huwag na kayong It's just a magagalit, matter of mga time na. tiklawan, This is a ha? good news for everyone. Mga Please dilawan, share nyo mga ito. Okay? anti-Duterte, huwag na Kabuhay ho po kayo tayong lahat sa lahat po magagalit. nagmamahal Kami sa nakikipag-away. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tagalog po. Sa mga Tagalog po nating mga kababayan, sana po ipagdasal niyo si PRRD Ayan. at i-welcome niyo po siya sa pag-uwi niya. Emotional ko but I don't want to cry. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Uwi na talaga. It calls for celebration talaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hearing our prayers. Alam ko na you praying for this not happening, but... Uy, pag muli siya tatay mo, ko sa kuan, Davao. Ano, huli ka tanong. Dapat ang sponsor. Nanglibot akong balibo, guys. Sa bakas, My makakauwi na. God, kakagigil. Nakakapanginig. Tagalog po. Nakakapanginig para Sa sa mga mga Tagalog po kalaban. nating mga kababayan, sana po ipagdasal niyo si PRRD at i-welcome niyo po siya sa pag-uwi niya. Emotional ko but I don't want to cry. I posted na, guys, so you can repost. Binisaya. Update. The defense team did not object the statement of the prosecutor with respect to the interim release application ni Tatay Digong. Ayan. All the more, ang gobyerno sa Pilipinas wala nag-object. Aron, nakulbaan na si Anticler, nakulbaan. Nakahanap din kami ng isang bansa na nagsabi tatanggapin namin siya. Magbibigay po muna ako ng update, ma'am, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Marami po sa ating mga kababayan ang pumupunta po doon sa Hague. Nagpapakita ng kanilang suporta. At madami tulad ninyo na gumagawa sa buong mundo, iba't ibang lugar, gumagawa ng mga programa para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin ko po ang updates ng mga abogado. Dahil gusto po ni Attorney Nicholas Kaufman ay maintindihan ninyo kung ano po yung mga final niya nandoon sa loob ng korte ng ICC. Una po, ang final niya, pinakauna noon, ay ang pag-question sa jurisdiction. Simple lang po yun. Sabi nung kasama namin kagabi sa Tokyo, sabi niya, naging abogado na kami lahat, Inday Sara, kasi iniintindi namin kung anong nangyayari sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtanong po tayo sa jurisdiction. Sinabi po natin, nag-imbestiga kayo, 2 taon na ang lumipas nang nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang nakalagay po sa inyong rules ay 1 taon lamang. Yan po yung sinasabi namin na kini-question natin ang jurisdiction. Saan yung kinukuha yung otoridad ninyo na mag-imbestiga? Kasi 2 taon na wala kayong ginawa. Tapos bigla na lang, meron na silang mga complainants, meron na silang mga witnesses. Ang susunod po na final
ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung interim release. Sa interim release po nakalagay sa Rome Statute ay ang isang akusado pwede mag-apply ng interim release bago ang trial. Nag-apply po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo tumagal lang kami dahil nahirapan din kami humanap ng isang bansa na tatanggap sa kanya. At dahil wala akong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas noon na kausapin ko patungkol sa interim release. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Meron akong mga nakasama, nakilala noon sa pag-ikot ko sa Southeast Asia dahil sa Department of Education at dahil sa trabaho ko sa Office of the Vice President. So kailangan ko pa silang kausapin at kailangan ko pa silang paintindihin kung bakit kailangan namin, ng pamilya namin, ang tulong nila. Kaya medyo tumagal kami, pero nakahanap din kami ng isang bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya. Woo! Saan kayang bansa yun? Nakalagay po sa batas ng ICC. Bakit hindi binibigay ang interim release sa isang akusado? Una, kapag siya ay posibleng magtatago. O mawawala na lang bigla. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay walang balak magtago. Kung maalala ninyo, nandoon na kami sa Hong Kong. Pwede na siyang mawala doon. Pero ano ang sinabi niya nung gabi na nagmi-meeting doon, mga kasama niya, ang mga abogado niya, andun ako, andun ang kanyang girlfriend. Oo. Andun ang kanyang girlfriend. Nagsasabi ang kanyang girlfriend. Sabi ang girlfriend niya sa akin, sabi niya, Inday Sara, sabi niya, kumuha ka na ng private plane. Sabi niya, ilipad na natin siya, diretso Davao. Sabi ko sa kanya, alam mo ma'am, wala naman tayong problema dyan. Magnakaw tayo ng private plane, manghiram tayo, mangutang tayo ng private plane. Kung magagawa natin yan. Ang tanong, ano ba ang gusto gawin ni President Duterte? Sabi ko, kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang gagawin natin. Tinatanong ko siya, sabi ko, ano bang gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Tapos sinasabi sa kanya, ng girlfriend niya, umuwi ka sa Davao. Huwag ka umuwi sa Manila. Ang sinasabi niya, ganun din yun. Kung uuwi ako sa Davao, hahabulin din ako doon sa Davao. Gawin natin na umuwi na lang sa Manila. May ticket na tayo, may schedule na tayo, umuwi sa Pilipinas. In fact, ang kanilang flight noong araw na yon ay alas 4 ng hapon. Ang ginawa nila, lumipat sila sa madaling araw na flight para maaga silang dumating sa Pilipinas. Kaya itong tao na ito na sinasabi nila na hindi na namin makikita kung bibigyan namin ng interim release, ay gusto lang umuwi ng Davao City. Wala itong balak magtago sa Africa, sa Antarctica, sa Alaska, kung saan man yan. Sa Japan. Wala siyang balak magtago. Dahil ang gusto lang niya, umuwi sa Davao City at gusto niyang mamatay doon sa Pilipinas. Paulit-ulit niya yan sinasabi. Gusto kong umuwi dahil gusto ko doon sa Pilipinas mamatay. Yan ang kanyang habilin. Totoo yan, ma'am. Yan ang sinasabi namin. Human rights. Yan ang sinasabi namin sa ICC. Kinuha nyo, 80 years old na. Kaya At sigurado kami, alam ninyo, nung kinuha ninyo na may sakit, yung 80 years old na kinuha ninyo. Paano namin nasabi? Kami nga na nanonood lang sa TV, nakikita namin na hindi na makalakad. Di ba? Binubuhat na siya ng 4 na tao. Tinulak na siya paakyat ng eroplano. So sigurado kami na alam din nila na ang kinuha nila ay may sakit.
Kaya yan din ang sinasabi namin. Kailangan ibigay ninyo, kung kayo ay para sa human rights, kailangan maging humanitarian din kayo sa inyong desisyon sa interim release. Dahil itong akusado na ito ay kailangan niya ng caregiver. Hindi siya pwedeng mag-isa sa kwarto. Examplean ko kayo ng gaano kagrabe na kailangan niya ng assistant. Ang aking kapatid, si Kitty, ang trabaho niya yan ay kung ano ang pangangailangan ng tatay namin. Lahat ng pangangailangan niya. Gikan sa tina, sa buhok, sa manicure, sa pedicure, sa damit. Si Kitty yan. Sasabihin niya ni Kitty, malapit na ang tiglamig. So, kailangan maghanda ng damit. At sasabihin niya ni Kitty, ilabas na yung mga hindi ginagamit kasi iuwi na. Ganyan. Ganyan ang trabaho niya. Lahat ng pangangailangan. Pagkain, tinatanong niya, PT, nag-PT ba? Lumabas ba? Naglakad ba? Ganon. Pagdating naman sa akin, ang trabaho ko ay puro lang politika at chismis. Sinasabi ko sa inyo. At pangatlo ay love life. Kasi si Kitty, ano pa medyo bata pa. So hindi siya open sa, ang tatay niya ay madaming girlfriend. So yan lang ang tatlo sa akin. Unang-una, politika. Kagahapon ba? Kagahapon. Oh, mauna ni, kasama na po ko sa organizer, kaya wala na po ko sa script. Kagahapon ba? Sultian na, mapakiton ta mo sa ako ang kanang pangontra sa barang. Oh, ganun Kagahapon, kamo ba? Ayaw mo pamikpik gahapon. A picture taking sa Tokyo. Asa na sino sample ko dito, be? Ma'am, ali ka ba? Oh, si Inday Sara daw ni. Ana, picture. Picture. Asa nang... Ana, pagkaman na siya, God bless you. Oh, ganun talaga sa mga probinsya eh. No? Unya, alam Dapat kay busy gagantihan man mo po, pag, daghan man kayong pinapik tao, ka. di ba? Paglingin So, hindi ako, mo wala na kilala. siya. Mama, ibalik, ma'am, ibalik. God bless you, pod kay para. Okay. Ana. Dapat gagantihan mo pag May ginanyan ka ganina, ng anak ko to ibang kung tao kauban. hindi mo Anak ko, kilala. ilang kong kanang anaon. Magdala ko, og ako ang, paano natin, ma'am? Magdala ko, kay nga no. Di man ko sigurado nga, Duterte mo tanan, basta na ay pink dire o yellow dire. Sige, sige. Oh. Oh. Tuwag-tuwa si Sara no? Dahil napakaganda nga naman balita. Napakagandang balita at nakakatuwang balita para sa mga Naman, taga-suporta ng mga Duterte. Oh, lagi At yung mga pro-Duterte, yan po mga DDS, ito po ang pinakamalaking magandang balita sa atin na wala. nangyari sa ngayon. Mga No? pink o yellow, Ang parang makalaya, parang na. Sige, pikpik mo. ang dating Presidente Roa Rodrigo Duterte. No? Ang kuanan ninyo, ma'am, ang pangalan Sana ninyo. po tuluyan na siya makalaya at Black makauwi ng Obsidian. Davao dahil ang kailangan lang naman ni Duterte Black is doon Obsidian. siya mamahinga. Doon siya mamatay sa piling ng kanyang pamilya, doon sa dati niyang bahay, yung lumang-lumang bahay na Ulagi, ma'am, Hindi ubalas na kinurakot. yung tako. Nga paglingin ako, wa naman siya. Alangan na magukto na ako. Uy, kamu ba? Ay mo, pamikpik, makagaba ba yan na? Oo, uya. Wala ba yata kibalo sa mga ganang tinaguan nila, no? Naka-green og t-shirt, pero pag ablihan mo ang kasing-kasing, yellow di ay ang... Kadjud lang, asan ako sa ko istorya ba? Madistract manggod ko aning mga tao sa... Oh, wala siyang plano maglayas. Ang gusto lang niya umuwi ng Pilipinas. Pero alam niya na hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Nag-submit siya sa ICC. Siyempre, katungod man na karapatan ng akusado na sabihin ang lahat ng dapat niyang sabihin para sa kaso niya. So,
magsasabi talaga yan, at lalo na si President Duterte, di ba, sinasabi niya kung ano yung nasa damdamin niya at nasa isip niya. Ang gusto niya umuwi ng Pilipinas. Pero naiintindihan niya yan, na kapag siya ay binigyan ng interim release, ay hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Doon lang siya kung saan siya sinabi ng korte pumunta. Pangalawa, ang interim release hindi binibigay kapag ikaw ay posibleng mag-threaten ng Tatakas. mga complainants at witnesses. At nakita na natin sa ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya Gagawin. tinithreaten Oo. o hinaharas Totoo yan. o kung ano man ang ginagawa sa mga Totoo witnesses. yan. Dahil napakabait Nakita ka sa natin mga yun tao. nung nag-complain. Nung 2012, nagbukas ng investigation ang Commission on Human Rights led by Chairperson Leila de Lima. Hanggang ngayon, nandyan pa. Kaluoy sa Ginoo. Katoy pikpikan ninyo, uy. Ayaw ako. Kapoy kayo magkasakit. Hala, kajut lang ha. Gipikpik ko niya gahapon, ma'am. Okay pa man ko gahapon. Di ba? Asa tong gikan Tokyo? Oh, okay pa ko gahapon, di ba, ma'am? Tanawa ko sipon karon. Pag mata na ako ganinang buntag, puno na og sipon ako ang along. Oh, may nangyari ba kay Leila? Wala. 'Di ba? May dala-dala pa silang bungo, buto, kung ano-ano pa yung pinatawag pa lahat ng barangay captain ng Davao City. Tinanong lahat. Nag-imbestiga sila. May nangyari ba sa mga witnesses, sa mga complainant? Wala. 2017, nagreklamo si Senator Antonio Trillanes. Mau lagi na, mau na yung dapat pikpikon ninyo. Hila-hila niya yung mga witnesses niya. Maalala ninyo? Nagbukas sila ng Senate hearing. Pinaupo ang mga witnesses. Ano sinabi ni dating Pangulong Duterte? Sige, pabayaan nyo sila. Mag-imbestiga sila. Sige. Anong gusto nilang tanungin? Sige. Wala sa ugali niya o sa ginawa niya noon na makakapagsabi ang prosecution na gagawin niya yan ngayon. Hindi nga niya ginawa noon nung siya ay presidente. Ngayon pa ba? Nahirap na maglakad? Ang susunod ay posible ka pang mag-commit ng iba pang krimen o itutuloy mo ang mga krimen mo. Hindi natin nakita, kasi sinasabi ng prosecution, mayor siya eh. Binoto siya ng mga tiga Davao City. So posibleng siya ay itutuloy niya ang kanyang mga ginawang krimen. Pero nakita natin na hindi din nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi din siya mayor ng Davao City. Kasi sinasabi niya, ayaw ko na ang mayor ng isang syudad ay nandito sa malayo at nakakulong. Dahil hindi makatarungan yon para sa mga tiga Davao City. So ano pa ba ang basihan ng ICC na hindi bigyan ng interim release? Wala na. Hindi yan tatakbo, hindi yan magtitreten ng witnesses, wala sa ugali niya yan, at hindi yan mag-commit ng iba pa kunong mga krimen. Dahil wala yan sa kanyang disposisyon, behavior, attitude noon, lalo na ngayon. Ang gusto na lang niya ngayon ay makita ang kanyang mga girlfriend. Nung isang beses, sinasabi ko sa inyo, tatlong bagay lang yan makakuan sa iyang dugo ba? Makabuhi sa iyahang dugo. Politika, chismis, tsaka love life. Nung isang beses, sabi ko sa kanya, isang beses na tumawag siya, sabi ko sa kanya, sabihin mo nga sa akin kung ano yung mga pangalan ng mga girlfriend mo. Panigurado lang na nalista ko lahat. So sinabi niya, ito yung mga asawa ko, ito yung mga girlfriend ko. Sabi ko, kompleto na ba yung listahan na ito? Kasi para pag nag-away-away sila, alam ko kung sinong hindi kasali sa away at dapat kasali sa away. Oh ma'am, kibalo ka ba?
Sorry, sana organizer. Sir, kasi sabi nila, habaan mo ang picture taking mo, magagalit yan sila sa amin lahat kasi sinabi namin may picture, may picture. Alam mo ba, ma'am, wala akong nakitang girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagalit sa kanya. Wala akong nakitang ex-girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung pangit yung breakup nila. Wala. Lahat ng ex-girlfriend niya, kusa silang umalis dahil ayaw na nila siya. Totoo yan. Totoo yan. Umalis na lang sila dahil ayaw na nila si PRRD. Wala kang makakausap na ano. In fact, yung mga ex niya, nag-iiyakan pa ngayon dahil sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At alam niyo ba, kung tinanong ko siya niyan sabi ko, noong isang beses bumisita ako, harapan kami, sabi ko, alam mo, napansin ko, walang galit sa iyo ba? Lahat nangangamusta sa iyo, yung mga girlfriend mo. Lahat nangangamusta sa iyo, lahat nag-aalala para sa iyo. Sabi ko, bakit ganyan? Bakit ako, yung ex-boyfriend ko 30 years ago, galit pa rin ako sa kanya? Di ba, ma'am? Hanggang ngayon, di ba? Yung mga, di ba? Yung mga naghiwalay noon, galit pa rin kayo sa kanila hanggang ngayon? Di ba? Sa kanya, walang ganun, ma'am. Tapos sinanong ko siya, bakit? Ito ang sagot niya, ma'am. Ang sagot niya, ang babae, kahit ano pa man yan siya, kahit galing yan siya sa kung anong background, anong pamilya, anong trabaho niya, may trabaho siya, wala siyang trabaho, natapos siya ng pag-aaral, hindi siya natapos ng pag-aaral, sabi niya, ang babae, iisa lang yan. Lahat ng babae, prinsesa. Bladas. Diba? Paki-translate sa mga asawa ninyong Hapon. Totoo, ma'am. Yan ang sinabi niya. Yan ang sikreto niya. Sabi niya, sa akin, wala yan. Natapos siya ng grade 3, grade 4, tapos ako abogado, wala yan. Sabi niya, may trabaho siya? Wala siyang trabaho? Wala yan. Sabi niya, basta lahat yan sila, prinsesa. So lahat yan sila para sa kanya ay pinagsisilbihan. Yan. Hindi ko lang alam kung gusto niya yan sabihin sa inyong lahat, pero yan ang sagot niya sa akin. Dahil nagtaka talaga ako, bakit walang ex-girlfriend na galit? Na walang ex-girlfriend na nagsabi, Mayra niya. Except sa akong mama. Pagkulong sa akong papa niya, akong mama, may rapod na niya, day. Kita mo sa akong mama, di ba, hantod karon nasuko gihapon, kadugay na antong panahon na to. Daghan na kayo ang nilabay nga kuan, akong mama, suko gihapon. Pero masabtan na to, kay dili man siya ex-girlfriend, asawa man siya. Diba? Ha? Oo, ganyan. Lahat ng girlfriend ko, tinampan niya ako. Alam mo, ma'am, bakit inuwanan ni Sharon Cuneta si Robin Padilla? Showbiz. Yan. Ganyan ang mga gusto Alam ni niyo PID mga na kababayan, mga chismis. kaibigan, no? Itong nakikita natin kasiyahan ng Ma'am, pagalitan na ako ng anak ni organizer. Duterte Dahil Sara, na si hindi ito panahon ng chismis. na si Sara isa. Sana hindi lang ito ang ganitong tagpo na masaya. Sana sa pagdating ni Ayaw ngayon, Pangulong masuko Duterte niya to si dito ma'am. sa Pilipinas at Gano'n daw siya. makauwi sa Davao, sana mas malaking kasiyahan ng magagana. Ayaw kasuko pa. Yun po ang malaking Ikaw, Yapon. kasiyahan ng buong Pilipinas pag nakauwi na po ang Pangulong Duterte.
sa kanyang tinitiran sa Davao. When struck, manggugo sa inyo, ma'am. Matatahimik na po ang Pro Duterte, yung mga So, ma'am, nakasuporta sa ni tinuod lang. Duterte, Basta Duterte Pilipina, gwapa din na. matatahimik na po. Sana sa mga Diba? pink lawan, dilawan at mga anti-Duterte, Sabi ni Matahimik Senator na rin Robin kayo. Padilla, gwapa na, mabango pa. Ang sunod na pinail ng abogado, ay yung sinabihan nila ang korte. Pinapaintindi nila sa korte na tingnan muna natin kung pwede pa ba mag-trial ang akusado. Kaya po, hanggang ngayon ay hindi pa inaaksyonan yon na nag-file sila nung sinasabing competency. Tingnan natin kung ang akusado ay makapag-trial pa. Meron kaming mga expert, kumuha kayo ng mga expert at maglitis tayo, mag-hearing tayo sa kapasidad, competency ng akusado na mag-trial. So yan po yung tatlo na mga pending na mga dokumento na hanggang ngayon ay inaantay ng abogado kung ano ang desisyon. Ang corruption. Ako na lang yung kung anon, B. Nari ka. Asan yung box, sir, para may sandalan si ano? Kasi nga, hindi na nga ito siya makapaglakad na siya lang mag-isa. Kaya kailangan natin ng box dito. Ayan. Paano, Jo? Pahiga. Yan. Oo. Yan. Nga. Nahirapan na nga yan siya maglakad, kaya kailangan ng tulong. Okay? Yan. Ang korupsyon. Ang korupsyon ay pang-aabuso. Ang mukha ng pamahalaan ngayon ay pang-aabuso at korupsyon. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pang-aabuso. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat So, yun na nga po mga kaibigan, no? Yung napanood natin na video ni BP Sara is napakasaya po ni BP Sara dahil sa wakas mga kaibigan, mga kababayan, makakauwi na po dahil nabigyan na po ng interim release si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Dito po sa Pilipinas. Ganun pa man sinusunod pa rin ng mga panel ng Pangulong Duterte kung saan po siyang lugar mapupunta. Pero kung nakalagay dun sa interim release issued sa ibang bansa, yun po ang susundin. Pero ayon po sa kay Kaufman, dito daw po sa Pilipinas at makauwi sa Davao. Dahil illegal naman talaga ang pag-aresto sa 80 years old na matanda. May mga kondisyonis po kung bakit bibigyan siya ng interim release. May mga kondisyonis yan eh. Kaya naman ito ginawaran siya ng mga interim release at para makauwi na po. Yan po ang pinakamalaking magandang balita dito sa Pilipinas. Kaya sa mga piglawan, dilawan at mga anti-Duterte, tanggapin nyo na hindi nyo talaga kaya ang mga Duterte. Dahil kung kayo isasama sa mapayapang Pilipinas, sa pamumuno ng mga Duterte, asenso po tayo, tatahimik, mananahimik po, walang magkukulap, walang patayan. At in other words, masaya po ang Pilipinas, aasenso at maraming trabaho maibibigay kung si Pangulong, si BP Sara ang iboboto natin. No to Marcos, forever. Wala na yan dahil sirang-sira na po siya sa taong bayan, sirang-sira na po siya sa Pilipinas. Dahil sa ginawa ng administrasyon Marcos ngayon, kurakot dito, kurakot doon. Wala na talaga tayo, hindi na tayo naniniwala sa mga investigasyon dahil minamanipula po nila ang investigasyon pagdating dyan sa Senado at Kamara. So, sino pa ang paniniwalaan natin? Siguro, ang paniniwalaan na lang natin ito, nag-iisang pag-asa, yan po ay si
VP Sara Duterte. Sana po suportahan po natin siya kung siya naman ay tatakbo sa 2028 na presidential election. Sana po sa pagbalik po ang pamumuno ng mga Duterte dito sa Pilipinas dahil sa pamumuno ng mga Duterte sa Pilipinas noong 2016 is naging tahimik po ang Pilipinas. Ang mga tambay nagkaroon ng pera, pandemic, gera. Akalain mo yun, tambay nagkaroon ng pera nung pandemic kahit walang trabaho nagkaroon. Kahit pandemic, nakapera po tayo. Hindi po tayo pinabayaan ng Pangulong Duterte. Hindi po tayo nagutom nung panahon ng pandemic. So, sana po, suportahan po natin ang mga Duterte. Sana po, ito po maraming salamat sa mga nag-subscribe. Ito po ang pinakamagandang balita sa atin, ang makauwi ang Pangulong Duterte. So, maraming salamat po. Ito na naman po si Marsolot nagsasabing, Babu!